Magandang gabi po, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumubaybay ng atin pong online worship service sa Noveleta SD Church. Kumusta po kayong lahat? Ang akin pong dalangin na ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nating mararanasan sa tuwi-tuwi na. Ngayon pong gabi ay meron po tayong maikling pag-aaral sa mga tala sa banal na kasulatan na magbibigay po sa atin ng kalakasan sa atin pong patuloy na pamumuhay sa new normal. Ang atin pong panahon ay tila baga parang wala lang nangyari, no? At tila bumabalik na sa dati. Kaya lang lagi tayong nakamask at hindi natin maiiwasan na meron pa rin tayong konting takot pagdating sa exposure sa labas kung tayo ay lumalabas ng ating mga bahay. So, sa gabi pong ito mga kapatid, atin pong buksan ang atin pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Matthew. Ang chapter po ay 14 at ang atin pong babasahin ay from verse 22 hanggang 29. Bago po tayong magpatuloy, atin pong ipikit muna ang atin pong mga mata para po sa maikling panalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay inyong pagpapalain at pahiramin ng inyong kaalaman sa gabi pong ito upang amin pong maranasan ang inyong pag-ibig, ang inyong awa at ang inyong gabay, aming maintindihan ang lahat ng aming pag-aaralan at kilusing kami sa inyong mga banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Matthew 14 po, mga kapatid, ay isa ito sa mga makagandang account na naitala sa Biblia. Ito ay merong kinalaman doon sa pagkamatay ni John the Baptist at yung pagpakain ng Panginoon doon sa halos 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang mga babae. So, alam po natin ang kwento na it was about to maghahapunan na, parang ganon, at gusto ng mga disipulo na pauwiin yung mga taong kasama nila sa pagsusunod at pakikinig sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang, pinakain po ito ng ating Panginoong Hesus pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ayan, paborito natin yung istorya na yan. At ito pong ating babasahin ay ito po yung nangyari pagkatapos pong pakainin ng ating Panginoon ang halos, siguro, ang sabi sa Biblia ay halos 5,000 lalaki. Malamang ito po ay baka 10,000 kasi siyempre pag lalaki lang may kasamang asawa yon at saka mga anak. Napakadami po ang pinakain ng ating Panginoon. Ito po ay nagpapakita lamang that our God, Jesus Christ, is able. So kaya po niyang gawin ang mga bagay na tila baga hindi natin aakalain na pwede palang mangyari. So, sabi po rito sa 22 ng Matthew 14, immediately, He made the disciples get into the boat and go ahead of Him to the other side while He sent the crowds away. So, doon po sa panahon na natapos ng pakainin yung mga tao, ay sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na sumakay na kayo sa bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo ng lake. So, meron pong sinabi ang Panginoon na kayo ay mauna na, magkita-kita tayo doon sa kabilang
side ng lake. So dito pa lang mga kapatid ay nakita na natin yung kabutihan ng Panginoon na meron po kaagad na assurance na sa kanilang paglalakbay ay they will be able to survive until in the other side of the lake. And in 23, kung ating pong babasahin, sabi po rito ay, after he had sent the crowd away, he went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. So, nung pinasakay po niya ang kanyang mga disipulo doon sa dagat, doon sa bangka, at sila po naglayag na, nauna na po mga kapatid yung mga disipulo. At ang Panginoon po natin ay pumunta sa bundok at nanalangin. So, it was his custom or nakasanayan na niya na lagi siyang nananalangin sa tahimik na lugar at mag-isa lang siya. Na kung saan, yun po ay panahon mga kapatid na ang barko, ang bangka na sinasakyan ng mga disipulo ay nandun na po sa mga alon, malayo na po sa pampang, at alam po ng Panginoon, alam po ng Panginoong Jesus kung ano po ang nangyayari sa kanila roon, Sa 24 po, ang sabi po rito, but the boat was already a long distance from the land, battered by the waves, for the wind was contrary. Ito po ay medyo very straight lang na istorya na when Jesus persuaded them immediately na sumakay na kayo sa bangka at kayo ay maglayag, mauna na kayo doon sa other side, magkita-kita na tayo roon. So there is an assurance na ang Panginoon ay sa kanila. At alam po ng Panginoon kung ano po ang kanilang mararanasan doon po sa kanilang paglalakbay. At kung atin pong iisipin mabuti mga kapatid, ay habang ang mga disipulo ay naglalakbay doon sa hampas ng mga alon at hangin, sapagkat ang hangin po ay naka-kontra sa kanilang paglalakbay. So hirap na hirap po sila mga kapatid, pero ang maganda pong mensahe sa atin ay ang Panginoon po ay nanalangin doon sa bundok. Siya lang po mag-isa mga kapatid, at ito po ay isang blessing sa atin sapagkat in their struggle against the wind, nananalangin po sa kanila si Jesus na sana ay magkaroon sila ng lakas, pananampalataya, at pagtatyaga sa kanilang mga nararanasan. Ganon din po sa ating buhay. Sa mga oras na ito, tayo po mga kapatid ay nakaranas ng mga waves and winds na tila baga hindi nakaayon sa ating panukala, at hindi natin masyadong naiintindihan ang mga pangyayari kung bakit nagkakaganito. So ang iba sa atin ay nahihirapan, mostly sa financial needs sa araw-araw, hanap buhay, dahil po sa ating sitwasyon mga kapatid. Kaya po, naisip natin na tayo ay iniwan, tayo ay pinabayaan minsan, at minsan kung tayo ay sinubok mga kapatid, ay naiisip natin na tila baga tahimik ang Panginoon, kung tayo ay nananalangin. Ngunit, ang maganda pong mensahe ay
ang Panginoon po ay nauna nang nanalangin. Ano? Nauna nang nanalangin para sa atin upang tayo po ay magkaroon ng lakas. At ang sabi nga po rito sa 25, and in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. So ang bilang po ng ano kasi ng kanilang relo ay first watch hanggang fourth watch, no? So we have 6 to 9 p.m. first watch, 9 to 12 second watch, 12 to 3 third watch, and 3 to 6 ay fourth watch. Ito raw po yung pinaka madilim, ano, na part ng gabi. At sinadya ng Panginoon na magpakita, mga kapatid, noong fourth watch, ibig sabihin from 3 to 6 a.m. So ito po yung panahon na napakadilim ang gabi. He came to them walking on the sea. So, nakakapagtaka po kung bakit po ang Panginoon ay nagpakita ng tawag nito, ng ganong situation in times of their trouble. Natutrouble sila dahil napakalakas ng hangin, napakalakas ng alon. Hindi po, mga kapatid, pinatigil ng ating Panginoon ang alon at ang mga hangin. Tatapwat, or instead, no, ay nagpakita siya sa mga disipulo in a very weird manner na sabi nga po rito sa 26, when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. It is very impossible for a person to walk in the sea. So, tila baga napaka-imposible, mga kapatid. So, minsan, ang Panginoon ay nagpapakita sa atin in the way na hindi natin maintindihan. Ano? Kung tayo po ay nasa problema, nasa troublesome times of our lives, ay napakahirap i-decipher na ang Panginoon pala ay nagpakita sa atin. So, impossible po, mga kapatid, no? At ang una po nating mararanasan kung tayo po ay nasa trouble at meron tayong nakitang hindi maganda, ay matatakot tayo. Ngunit ang sabi po ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay dapat hindi matakot sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, no? Binanggit po sa 2 Timothy na we are not given the Spirit of God ng fear. Kung hindi, tayo ay binigyan ng power. Ito po ay mababasa sa 2 Timothy 1:7. Pero sa istorya po ng mga disipulo, natakot po sila. Dahil nga po weird po yung situation. They are driven by fear because of the waves, the winds. Lalo pa, nung nagpakita sa kanila ang Panginoong Jesus in a manner na hindi ka panipaniwala. So, nakakaano naman talaga, nakakapagtaka naman talaga na bigla na lang nagpakita ang Panginoon. Ay ang utos sa kanila ng Panginoon na maglayag kayo papunta sa kabilang baybayin. At malamang siguro imimit sila ng Panginoon doon, ano? Pinauna lang sila at imimit sila ng Panginoon doon sapagkat yun po ang utos sa kanila. At yun na nga po, they were very terrified kasi parang may multo raw, no, na nakita nila.
So, sa 27 po, sabi po rito, "But immediately Jesus spoke to them, saying, 'Take courage, it is I, do not be afraid.'" So, wag daw matakot sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus na siya yun. Ako ito, wag kayong matakot. So, in times na meron tayong nakikita sa ating buhay na ang Panginoon ay nagpakita sa atin in a way na hindi natin maintindihan, parang imposible. Ano? Parang imposible. Pero posible po sa Panginoon lahat, mga kapatid. Sapagkat, kung atin pong titingnan doon sa istorya, sa araw ding, hindi naman sa araw na yon, yung araw na lumipas bago ang gabing yun ay ipinakita po ng Panginoon sa mga disipulo na He is able to show His love and to save His children. So, ang nangyari po ay natakot si Pedro at ang kanyang mga kasama. Pero, meron pong sinabi ang Panginoon, "Take courage." Maging, ano yon? Ano ba ang take courage sa Tagalog? Huwag kayong matakot. Ako ito, sabi ng Panginoon. So, si Pedro, dahil si Pedro ay nagtapang-tapangan, sabi niya, "Kung ikaw yan, Panginoon, if it is you, command me to come to you on the water." So, alam po natin ang nangyari na ang sabi po ng Panginoon, "Come." And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. So, hindi ko na po isa-isahin yung tungkol po kay Pedro. Gusto ko lang pong i-emphasize, mga kapatid, na in times of trouble, in times of hardship, in times of problem, meron pong command ang Panginoon na isang word lang, no? Isa lang po, isang word lang po ang sinabi ng Panginoon. Kung tayo po ay nakakaranas ng kapighatian, ng kung ano-ano sa mga oras na ito, ito po ay come. Lumapit ka. Okay? Come, dahil bilang tao, mga kapatid, tayo po talaga ay matatakot sa mga pangyayari sa buhay. Hindi po natin maisantabi or hindi po natin masasabing tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo takot. Pag sinabi po ng Panginoon na fear not, hindi po ibig sabihin na wag ka nang matakot o hindi ka pigilan mong matakot. Kasi it is our nature to feel fear, mga kapatid. Ang gusto lang po ng Panginoon sa atin ay lumapit sa Kanya. Kung tayo po ay nahihirapan, kung tayo po ay nasa problema. Lately po ay ang akin pong anak na medyo lumaki na at makulit na ay nagkasakit po, mga kapatid. At bilang isang magulang ay napaka troubled. Ewan ko sa iba, pero ako po ay trouble pag nagkakasakit ang anak ko. Parang ano kaya ang mangyayari sa anak ko? So, although lang naman, yung hindi naman mabigat na sakit, sipon lang naman eh. Kaya lang, siyempre, pag nilalagnat, problemado ka na ngayon. So, nilagnat po ang aking anak dahil sa sipon at yung kanyang gamot na lagi niyang iniinom pag nagkasipon siya, nung siya ay pina-check up sa doktor, ayun lang ang binibili. So, pag nagkakasipon siya, ay binibili namin yon. Ngayon po, mga kapatid, ay matagal po siyang gumaling. No? Matagal po gumaling. Ang nangyayari po kasi, pag uminom po siya ng gamot, every after meal, ay
gumagaling po siya, lumalakas siya ng ganyan, hindi na siya umiiyak. Tapos naglalaro agad siya. Naglalaro siya. Laro siya ng laro na feeling ko ay naano siya, nabibinat. So pagkatapos na namang laro, iyak na naman po siya mga kapatid. Meron na naman siyang sakit. So, meron pa siyang ano, yung parang nagkaroon po siya ng rashes, no? Hindi lang po rashes mga kapatid, kung hindi, nagpapantal na talaga siya, no? So, first day, nagpantal po siya. Nung Sabado, bigla siyang nagkaroon ng parang tilas, no? Pero konti lang po. Nung Linggo po, dumami mga kapatid. At nung Lunes po, ay napakadami na. So, ako po ay kinabahan dahil siyempre, ganun po ang naranasan ko. Pag nangangati kasi ang katawan ko, pag na-allergy ako ay hindi ako makahinga. Sabi ko, naku, baka hindi makahinga itong anak ko. Ang nangyari po ay, siyempre nanalangin po kami mag-asawa kung ano po ang aming gagawin. Hindi po namin alam kasi nakakatakot magpa-check up. Baka po pagdating sa ospital, mahawa pa kami ng sakit, na kung ano-anong sakit na kumakalat ngayon. So, nakakatakot po mga kapatid. So, nung Lunes, ako po ay nasa school kahit walang pasok, ay nag-text po si commander na ipa-check up na natin si Yendra. So, putol pala yung text na putol. Pa-check up daw. So, iniisip ko, naku, grabe yata si Yendra, nagrabe na talaga. Umuwi po ako mga kapatid, mamadali. Pagdating ko sa bahay ay okay naman yung anak ko. Kaya lang namamaga yung labi. So, nanalangin ulit kami mga kapatid. Tinawagan namin yung private doctor. Ang problema po, hindi po sumasagot. So, problema nga naman talaga, no? Ang private pedia po ay hindi po sumasagot. Ngayon, nag-root analysis kami. Ano kaya ang baka allergy itong ating anak? Okay, nagtuyo ba tayo? Nag-isda ba tayo? Nagmanok ba tayo? Kung ano nung naisip namin mga kapatid. Hanggang sa naisip namin na wag na nating painumin ng gamot. Wag na rin tayong kumain ng kung ano-ano. At tingnan natin bukas kung ano mangyayari. Bukas, isusugod na natin talaga sa ospital. So, tinigil namin mga kapatid. Kinabukasan, wala na po yung sakit. At wala na rin siyang lagnat. Kahit yung sipon niya ay meron pa rin, pero hinog na po mga kapatid. So, ang Panginoon po ay napaka-buti sapagkat ipinangako na po niya sa atin na bagaman tayo po ay magkakaroon po ng mga problema, we are going to, or we are able to go to the other side of life, mga kapatid, na kung saan imimit natin ang Panginoon na masaya. At bagaman tayo po ay nakakaranas ngayon ng mga kalungkutan at mga kapighatian, ang sinasabi lang po niya ay, come, lumapit kayo sa akin sapagkat ako ay able to save you in any troubles of life. So mga kapatid, ay gusto ko pong iiwan sa inyo ang mga mensaheng ito sapagkat personally, nararanasan ko po ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang mga pangako sa tuwi-tuwi na. Atin pong subukan din ang Panginoon kahit sa mga simpleng bagay, no? Sapagkat hindi po niya pinapatigil ang bagyo na meron tayo. Ngunit tayo po ay binibigyan niya ng kalakasan upang atin pong patuloy siyang sasampalatayanan upang mapapurihan natin siya sa araw-araw. Hanggang sa dumating ang panahon, mga kapatid, na sa lahat ng bagay ay hindi na tayo matatakot sapagkat simulat sa pool, naroon po siya para sa atin. Happy midweek po mga kapatid sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magkita-kita po tayo muli.